No? Parang gusto ko man nang maniwala doon sa sinabi ni Ronald Llamas sa atin last week. Na, Alin alin doon? doon? Na Iba yung naisip ko. Oh, sige. bore Ano to iniisip death. mo? Bore to death. Oo. Right, Parang right. gawing sadyang kaantok-antok lahat ng mga nagaganap. Para mawala na yung mawala interest ng taong bayan. Yun yung theory ni Yes, Ron. correct. Ano? Although napapansin natin yung kanina ha, doon sa mga nakamonitor na parang ano ba naman? Nung una Puro no? ganun no? Oo. Yeah. Naakala natin ay magkakaroon patuloy ng para bakit maigting yung yung pagsasalita ng ibang judges. Ibig sabihin ay magdedebate pa sila kung ano yung magiging ruling tungkol sa mga bank accounts. Pero sa dulo, ibinasa na lang pala or binasa na lang yung naging mga desisyon ng mga senator judges nung naka-caucus pa. Ayun. So, sabihin, meron ng desisyon. Meron na. Oo. So, parang maghapon tayo nanood. Pero may desisyon Meron na pala palang sila. desisyon. Kala So, ko ano nga yun hanggang para? mamayang gabi pa to eh. Akala ko rin hanggang mamaya pa kasi parang nung pagtanggal ko ng monitoring ko kanina, pangatlo pa lang yung senador eh. Oo. 'Di ba? Nagulat talaga okay, ako. tapos na. Oo, marami nang hindi gumamit nung 10 minuto nila. Oo. Yung iba kasi sabi 10 minuto ba yun? Parang haba. Oo, Pero oo. mukhang nabilang naman. It's really yung rule na yung tanong ay ganito yung oras. Tapos hindi kasama yung sagot o yung Right. exchange. Pero anyway, na-bore man tayo nga. Nagkaroon na po ng desisyon. At saka kahit na ang tagal ng desisyon, bago mag-alas 6 ay binaba na ito. Yes. Ay, nako. Hindi naman pwede sabihin walang mga quotable quotes dahil may mga quotable quotes from Senator Tito Soto, Senators Cayetano and Cayetano, and Senator Robin Hood Padilla. Ayun. So mamaya alamin natin yung mga mabibigat na mga one-liner. Pero parang kanina meron akala ko mapipiko na si Senator Erwin eh. Tulfo. Mataas, oo. We have Oo. wasted so much time. May 26 ganyan minutes eh. ba yun? 26 minutes. Oo, ang nasayang daw. That was, For nothing daw. Yan. during the start of today's trial na ang naging ruling doon ay kung hindi tungkol sa impeachment, hindi natin tatalakay. Ayun. Kaya ang tawag nila ay parang wasted nga daw itong almost 30 minutes. Yeah. Dahil hindi naman pala yun related at all doon sa impeachment na tinatalakay kanina. Pero anyway, dito na tayo sa big story kung saan po lumalabas ay meron ng desisyon tungkol sa mga bank records at iba pang mga papeles na gustong dalhin dyan sa Senado. Mabuti pa ay tawagin na natin si mobile journalist Merimon Reyes para bigyan tayo ng wrap-up. Well, actually, yung decision yung pinaka-importante. Kasi kung nag-blink ka ng konti dahil nga na-bore ka sa buong tagal na pagdi-discuss, baka hindi mo narinig na meron na palang Na may decision desisyon. na pala. So, go ahead, Merimon. Joby J. Kimases, sinabi kanina ni Presiding Officer Senator Chis Escudero na upon the review daw nitong impeachment court doon sa naisip subpoena o nire-request na records ng bank, tax records, AMLAC records, BIR records, ni Vice President Sara Duterte maging ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio, nakita nila na reasonably described at na-meet naman daw yung requirements para sa mga ito, readily identifiable, mayroong prima facie relevance. Material ito sa mga alegasyon sa ilalim ng Article of Impeachment 2. Ito yung alleged na hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Hindi na naman daw ito yung first time na may bank records na binubusisi o ina-examine sa impeachment trial. In-overrule din ng impeachment court yung objection ng defense, particular doon sa panahon ng records na nais i-request ng prosecution. Ito yung year 2007 hanggang ngayong 2021 hanggang 2025. Ito yung mga panahon na Vice Mayor ng Davao City, Mayor ng Davao City, si VP Sara Duterte. Pero ang nililinaw ng impeachment court, ia-allow lang daw nila ito para ma-establish yung factual na baseline o basihan nung kanilang alegasyon dito kay VP Sara, especially pagdating doon sa assets, financial transactions, at business interests. So pagdating dito sa naisipasapina na records ng banking institutions na sinasakop o sinasaklaw itong si VP Sara, maging yung corporate entities, granted siya. So itong mga bangko, ordered sila na i-submit sa clerk of court yung mga record nila or documents sa July 30, 2026, 9 o'clock a.m. Yung records nga lang patungkol dito sa dalawang business, yung JTC Group of Companies, pati yung
Pikimong Philippines Corporation denied ito kasi raw walang prima facie relevance na nakikita. Yung subpoena naman na para doon sa peso-denominated accounts lang, ang pinayagan, ang granted, yung foreign currency deposits ng BICE maging ni Carpio, hindi ito kasama dahil absent din daw yung written consent ng respective depositors sa account. Pagdating din doon sa subpoena para naman sa Anti-Money Laundering Council, granted din ito, puwera lamang doon sa dalawang business entities. At pagdating naman sa BIR records, dinedeny ulit yung records nitong dalawang entities, pero yung issuance ay nakaset na ito kay BIR Commissioner Charlito Mendoza at inaasahan na magpapakita rin siya sa dudulog din siya sa korte July 30, 9 o'clock a.m. Joby Chikimase. So lumalabas merong mga pinayagan at saka specific sa mga taon. Tapos merong hindi pinayagan dahil kulang ng papeles. Tama ba? Tama. O kaya hindi nila nakikita na may relevance ito para doon sa nais ipakita ng prosecution. Marymon, how about yung green box? Kasi di ba dati sabi dapat may authority ni PBBM. So what happened? Ano yung explanation? Actually, ang nasabi dyan ni impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, kaya lang naman daw nagkaroon ng green BIR box kasi hindi nabuksan, hindi nasilip itong mga record, yung tax records na to. Kaya lang naman karoon ng kahon. Pero kung tatanggalin daw yung kahon, ang usapin pa naman dito is itong tax records, yung mga dokumento na naisip pa sa pina ng prosecution. So hindi umusad itong pinakakahon, pero ngayon inaasahan na itong mga bangko, yung sa BIR, pati yung sa AMLAC na ipapadala na yung mga dokumento through kay Clerk of Court Attorney Ray Pantug. Pero ang nililinaw din nila dito, sisilipin mo na raw ito, aayusin daw muna ito rin ng ni presiding officer ng impeachment court bago raw ibigay sa kaukulang mga partido, sa prosecution at saka sa defense. Sorry baka na-miss ko. Kasama yung tax records. Yun yung nakita, pero yung doon sa tax records kasi may ibang, kumbaga partially granted sila, pero may nilay down lang na safeguards, particular doon sa mga record. At sinasabi nga, kailangan ding linawin din kung sa manggagaling, for example, sa BIR, kung meron ba itong malalabag o hindi. So yun yung isa sa mga abangan natin, yung magiging submission, kasunod nga nitong subpoena na in-issue. So iilan lang din yung mga pinayagan. Some pinayagan, some hindi din pinayagan. Oo. Marymon, baka meron kang impormasyon, no? Ilan kayang bumoto ng dito sa decision o sa resolution na decision na bubuksan ng ilan ng mga dokumento o records ni VP Sara? Ilan ang bumoto kaya ng game, buksan na yan? Chiki, yan yung susubukin natin makuha kay Attorney Reggie Tonggol, impeachment court spokesperson. Pero ang nakita natin kanina, sina Senator Pia Cayetano, pati Senator Robin Padilla, in-express nila na hindi sa kanila okay, hindi sila pabor doon sa naging ruling ng impeachment court. Pero then again, yun yung isa sa inabangan natin na pagkatapos sabihin yung ruling, baka magkaroon pa ng point of contention sa senator judges, kakailangan pa ba ulit na magkaroon pa sila ng botohan, pero walang nangyari. So ibig sabihin nakuha yung kinakailangang bilang ng boto para nga mabigyan ng ruling itong mga pinapasabina. Okay. Nako, gusto ko makahabol si Marymon sa presko ni Attorney Tonggol kasi ongoing na yun para kung meron man malaki na kailangang ihayag sa publiko ay babalikan na lang tayo ni Marymon maya-maya. Pero sa ngayon, thank you muna sa ating mobile journalist na si Marymon Reyes.